Bagamat katamtaman na lagay na panahon sa Luzon, maulap na himpapawirin iiral. Mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng silangan ng bansa ay magpapatuloy. At eastern part ng Mindanao at Visayas, asahan ang magiging maulan na panahon, bunsod pa rin ng surface trap. At 96W, tuluyan ng inalis ng aking tropical cyclone sector. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 27, 2025. Ang oras nating boss ay may maga ay alas 10:15 na o 16 na ng umaga. Gaya ng forecast natin kahapon ay inasa natin na may mga partially cloudy po tayo at may mga ilang posibleng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng NCR. Pero maaring mas uulanin ang silangan pa rin bahagi ng Luzon hanggang dyan sa may bandang South Luzon at the rest ng Eastern Visayas dahil sa mayroong near equatorial trough pa rin tayo na namumuo asabay ng umiiral na easterly. So, despite na katamtaman, ramdam pa rin natin ang humid na panahon natin ngayon. So, makikita sa Doppler radar imagery na ating ginagamit ay may mga mataas na water vapor sa may bahagi ng Isabela o Kasiguran Aurora area. So, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa inyong areas dyan. So, magdala po ng pananggalang dahil kasalukuyang kayo nakakaranas ng mga mahina o kalat-kalat na pag-ulan. Mula dyan sa bahagi ng Kasiguran Aurora, bababa na yan ng Banlang Baler, na kung saan may niyanig pa nga kahapon ng medyo intensity 4 na pagyanig dyan at ilang bahagi ng Quezon Province po. Asahan din na ilang bahagi ng Bicol Region ay nakakaranas din ng mataas na water vapor at magbubunsod ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially dyan sa may bandang Camarines Sur and the rest ng Bicol Region sa Sorsogon area or bahagi ng Catanduanes. At base sa aking lightning detection system, merong at least 15 lightning strikes ang unang na-detect, pero dyan sa may bandang silangan yan ng Visayas sa Mindanao na kung saan ay mataas ang accumulated ng surface trap. Hindi kagaya sa nalalbi na bansa, medyo katamtaman lamang ang lagay ng panahon natin na may mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch sa buong NCR ay most likely within 12 hours ang forecast nito base sa data feed ni Pag-asa sa ating website na naka-automatic filtered. So as of 10 o'clock AM nakataas sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na rin yan na maaring abutin ng mga localized thunderstorms. Sa Southern Luzon naman, ang bahagi ng Bicol Region, well, kasama yan, nabanggit na nga po natin yan, na asahan ang may mga pagkalat na pag-ulan dyan within 12-hour period. Sa may bandang Visayas naman, ay most likely dyan sa bahagi pa rin ng Palawan ang maaring ulanin within 12 hours. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze at mostly cloudy ngayon ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected po yan. Ayan, kitang-kita naman po mga folks. So, at kitang-kita ang overcast and gloomy sa buong paligid natin at medyo windy. Expected pa rin ang mga party clouding nitong maghapon ha, dahil po sa accumulated na ilang surface trap sa silangan. Sa lowest temperature na itala na weather station kahapon ito, kaninang madaling araw rather, ng 3:30 AM nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius, sarado ito. Kahapon, 34 degrees Celsius ang pinakamataas na air temperature namin. So, malinsangan kami dito sa Caloocan kahapon yan ng hapon at 2:15 PM ang pinaka-maximum air temperature. So, kung sisilipin naman natin ang heat index namin, umabot sa 45.3 degrees Celsius ang highest heat index na naitala sa amin dito sa Caloocan. So, most especially ay tuloy-tuloy na po yan na magiging maalinsangan na tayo. At nag-declare na rin si Pag-asa kahapon na ay nagtapos na nga po ang pag-iral nga ng Northeast Monsoon. Bagamat last week ko pa tinapos yung transition o 3 days ago, if I'm not mistaken, na pagpasok po ng vernal equinox ay totally dineclare na rin natin na iyan ay pagtatapos nga po ng pagdaloy ng Northeast Monsoon. At dahil nga po sa nagtapos nga po ay ina-expect nga po natin ang pagpasok ng hot dry season. Nagkaroon lamang ng grace period
yung northeasterlies natin, kaya umextend siya hanggang ngayong katapusan. Kung itatabi naman natin sa base extremes in past 24 hours, nangunguna sa napaka mainit na temperatura ang Subic Bay na nakaranas sila ng 36 degrees Celsius. Nagrabing init sa kanila, oh. At sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17.4 degrees Celsius ang lowest. So balik na uli sa kanyang normal na temperatura sa Baguio City kapag hot dry season. Maabot sa 17 to 18 degrees Celsius ang lowest temperature dyan sa Baguio. Sa Iloilo naman, ang Malay-Balay Bukidnon, nakaranas sila ng 72 millimeters na total rainfall. And so far, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan so far dito sa amin sa Caloocan. So nanatiling nasa 28.2 millimeters pa rin ang total rainfall namin. So way below normal po ang total rainfall sa amin. Outside humidity, katamtaman, 77%. Tumaas ito ng 2% since last hour at nasa 1,009 hectopascals naman ang atmospheric pressure natin, and steady ito since last hour. Pa-maximum high tide po tayo na may mahigit 1 oras na lamang para mag-high tide. Well, kung titingnan natin sa almanakong aabutin ito na mahigit 1 meters, well, hindi po. Mamayang gabi pa po ito aabot ng 1 meters. Ngayon, bahagya lamang siyang tumaas, at least mga 0.3 meters. Mga 0.3 lamang. So, mababa lamang yung sea level niya. Mamayang gabi pa po, inaasahang tataas ang sea level mga bandang mga alas 7 o magba alas 8 na halos 1 meter po ang magiging pinakamataas na sea level mamaya. So wala po tayong problema sa mga papalaot, pero take note na lamang po sa mga inaasahang gale force winds sa silangan. Ingat po sa maalon din. Hopefully hindi mataas ang pag-alon. Kung sisilipin natin dito sa ating significant wave height, ay makikitang hindi naman nakataas ang pag-alon. Yan, oh. May mga hahabol lamang na ilang pag-alon di sa may extreme nodal zone, pero within 50-hour period pa po. So mukhang may hahabol pa na huling northeasterlies. Pagpasok ito ng huling araw siguro ng March 2025. Yan, oh. So by March 28 to 30 ay inaasahan na may hahabol pa na huling northeasterlies dito. Yan, oh. So base dito is by Friday or this coming weekend ng Sabado o Linggo. So makikita natin, since medyo makulimlim sa amin sa Caloocan, mababa lamang ang aming UV index at current solar energy ngayon. So medyo mahina yung sikat ng araw dito sa amin so far. Medyo makulimlim ng bahagya. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:54 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At ang ating halos 7% illuminated na lamang, malapit na mag-new moon, at maaring ito na yung huli kong report muna dahil mag-new moon na siya, halos hindi na yun makikita. Nasa elevation of 62 degrees ito. Mag-moonrise ito ay bukas ng madaling araw, 4:51 AM, at inasang lulubog ito bukas naman ng hapon ng 4:05 PM. So kaninang 4 AM din ito nag-moonrise kanina. Yan. So na palubog pa lamang, nasa bandang tapat o tanghaling tapat pa lamang yung position ng moon. Palubog pa lamang siya mga mamayang hapon pa po. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, inaasahan po na magiging partly cloudy ang ating maghapon pa rin. So 100% chance na nauulanin dito sa Metro Manila. Maaaring light drizzle ito dahil kung titingnan natin yung forecast, sa umaga medyo maaraw tayo daw, medyo clear skies o medyo partly cloudy na walang pag-ulan, pero pagsapit ng mga bandang alas 2 o alas 3 magkakaroon daw ng mga ilang light drizzle rain dito sa amin sa Caloocan. So tingnan natin kung papasok yung forecast na yan. Pagsapit naman bukas ng Biyernes, partly cloudy din daw maghapon na may 40 to 42% chance daw na uulanin. So mukhang medyo gloomy tayo hanggang pagpasok ng katapusan. Medyo may hahabol-habol pa kasi na northeasterly surface wind flow sa extreme nodal zone sa weekend probably. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung malawakang kaulapan na to sa may bandang silangang bahagi pa rin, bandang Isabela, Kasiguran Aurora, ilang bahagi ng bandang Baler, pababa ng Southern Luzon sa may bandang Bicol region. Pero kung makikita ninyo dito sa may bandang Apari at ilang bahagi ng Kanluran ng Northern Luzon, medyo
Medyo mas clear sky sila dyan. Mga ilang partly cloudy lang mga umiral mula dyan sa Ilocos Norte, pababa na La Union hanggang Pangasinan at ilang bahagi ng Zambales area. So kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery, yung pinaka true rated color po yan, yung actual satellite image. So dito po, klaro, at pagpasok ng bandang Central Luzon hanggang Metro Manila, mga ilang partly cloudy at overcast ang umiiral. So makikita po natin dito ay yung ilang kaulapan sa may bandang Baler Aurora na magbubunsod po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, at kung sisilipin natin dito ay hindi naman highly heavy rain potential ang iiral. So siguro mga ilang light to moderate ang mararanasan ng pag-ulan dyan sa mga taga-Aurora region. Yan. Pero the rest ng Central Luzon hanggang Metro Manila, medyo overcast lamang tayo. So medyo magiging katamtaman at medyo maulap-ulap tayo sa buong bahagi ng Metro Manila, pababa ng buong Calabarzon area. Pero pagsapit nga po sa may bandang Quezon Province, mapasok ng Camarines Norte and the rest ng Bicol region ay magiging maulap din at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Typically mga mahihina hanggang katamtamang pag-ulan ang iiral. Yung potential na malalakas sa pag-ulan o heavy rain shower potential, medyo mababa pa naman sa ngayon. Maaaring magkaroon lang ng cluster depende sa water vapor na ma-accumulated dito sa silangang bahagi ng Visayas area. Sa may Mimaropa, mula sa may Mindoro, moderate din kayo dyan, partly to some mostly cloudy kayo dyan. So manatiling mataas ang inyong air temperature dyan. Kaya asahan pa rin ang mga localized thunderstorms na naka-forecast sa inyo, especially dyan sa bahagi ng Oriental Mindoro. The rest ng Palawan, magiging partly to some mostly cloudy kayo dyan sa may bandang Cuyo. Pero mula sa bahagi ng El Nido, the rest ng Puerto Princesa ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon. Medyo mas maaraw sa inyo dyan sa may bandang Puerto Princesa. Magiging overcast lamang pagdating dito sa may bandang dulo ng Brooks Point hanggang Batarasa at Balabac po. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, mga mahihina at katamtaman lamang ito at hindi naman tumatagal ng mahigit sa 1 oras. At mula sa buong Southern Luzon, mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate, overcast din kayo dyan at gloomy. Despite na medyo humid ang inyong panahon, ay magiging maulap at mga di inaasahang isolated light to some moderate rain showers and localized thunderstorms lalo na ngayong hapon po. Typically mga bandang alas 2, alas 3 nagsisimula yan. So medyo prepare pa rin kayo sa inyong mga pananggalang sa ulan. Ganon din sa buong bahagi ng Visayas mula sa Kanluran. Bagamat moderate ang lagay ng panahon ninyo, partly to mostly cloudy ang umiiral, mostly especially sa may bandang Panay Island at dyan sa buong Negros region. Magkaroon man ng mga pag-ulan, typically light drizzle rains ito to light to some moderate, lalo na sa hapon. Ganon din sa Central Visayas ng Cebu, Bohol hanggang Siquijor na yan. Pero pagsapit ng bandang Leyte ay medyo magiging mas overcast and gloomy tayo dyan, partly to mostly cloudy at all times, na minsan nagiging moderate at asahan ang mga localized thunderstorms, especially sa bandang hapon po yan o bandang gabi po. So take note yan. Ganon din sa may bandang Samar region na nakakaranas ng mga mauulap na himpapawirin din at asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat, especially sa hapon o sa gabi. So expected pa rin ang mga pag-ulan dyan madalas, hindi kagaya sa amin sa Luzon na medyo overcast gloomy lamang ang mas madalas na umiiral. May posibilidad pa rin kami ulanin pero light drizzle rains lamang ang typically naiiral. So hindi kagaya sa inyo sa Visayas, bagamat overcast ang halos buong Visayas at mostly cloudy, lalo na sa may bandang Eastern Samar region, expected na magkakaroon kayo ng mga ilang katamtaman at mga localized thunderstorms. Pagsapit naman sa may bandang Mindanao mula sa Surigao region ay makikita ninyo na maulap ang buong bahagi ng Dinagat Island at Siargao, and the rest ng Caraga area ay magiging maulap din. So expected ang mga ilang localized thunderstorms anytime, lalo na sa hapon at all times po yan, so be ready sa mga pananggalang sa ulan. Medyo pabugso-bugso ang mga biglaang buhos ng ulan dyan sa may bandang Surigao region. The rest ng Northern Mindanao ay magiging maulap din ang inyong panahon, bagamat mas humid kayo dyan mula dyan sa bahagi ng Misamis Oriental, kasama na ang Camiguin, Cagayan de Oro, all the rest ng Lanao del Norte. At wala pa baba ng bandang central ng Mindanao na mas maaraw sa inyo dyan. Medyo katamtaman ang lagay na panahon, kabilang na ang buong Davao region. Partly cloudy ang madalas na iiral. So mga isolated rain showers and localized thunderstorms din ang iiral sa inyo dyan maghapon. Magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw at mga ilang isolated rain showers. Kabilang na ang Mungsok sa Gen area na nagiging partly to some mostly cloudy kayo dyan at all times. Pero humid at maaraw ang inyong panahon sa buong bahagi ng Davao Occidental and the rest ng Sorsogen mula General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat all the way hanggang Maguindanao del Sur at North Cotabato area. Sa may bandang Davao de Oro naman
ay magiging katamtaman ang lagay na panahon. Overcast din kayo dyan, pero mas humid at maaraw na panahon, kabilang na ang City of Davao or the rest ng Davao del Norte. Magkakaroon kayo ng mga pag-ulan pa rin o scattered rain showers dahil na rin sa umiiral na near equatorial trough dito sa may bandang silangan ng Mindanao, na anytime na magpapaulan po dyan sa lugar ninyo. So baka may magtanong lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao, kasi gusto nila maging klaro ang ating explanation. Kapag ba sinabing overcast at humid, ay mas mataas ba ang tsansa ng pag-ulan? Hindi po. Pag sinabi nating overcast, ibig sabihin moody po ang ating weather system dyan. Minsan magiging makulimlim, din biglang aaraw, matinding araw, din maya-maya kukulimlim, magkakaroon ng cumulonimbus, and then biglang bubuhos ng ulan na may kasamang localized thunderstorms. And then all the way sudden, maya-maya, within 30 minutes, titigil din kaagad. So ganun po ang nangyayari. Medyo moody ang ating panahon dahil yung accumulated kasi na surface trough sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas, mataas ang concentration. So kung ano yung nagre-range dyan, naghahalo sa mainit na karagatan at hangin at sikat ng araw, nagbubunsod po ng medyo moody na magiging panahon po. So yun po yung tinatawag natin At yung humid naman ay yung init na bunsod pa rin ng stalis natin na umiiral po sa bansa. So ganun po ang simplest o very layman terms natin. So kapag sinabi nating overcast, ibig sabihin medyo moody po ang ating magiging weather systems natin. So yun po ang pinakamadaling paliwanag para alam ng mga kababayan natin. Kasi ba sabihin na gaya na lamang dito sa buong central na Mindanao, medyo partly cloudy lamang at maaraw. So sasabihin na maaraw naman dito, well, part yan ng overcast. Maya-maya na lamang magiging makulimlim yan. So expected bigla ang magkakaroon ng mga buhos ng ulan po. Dahil yung tuloy-tuloy na water vapor dito sa bandang silangan ng Mindanao nga po ay tuloy-tuloy po. Anong ebidensya natin? Makikita natin sa water accumulated vapor gamit ang actual satellite ng CIMS. Kitang-kita po kung yung accumulation ng water vapor na nanggagaling sa Palau and then kumikilos pa west-northwestward o pakanluran papunta din sa may bahagi nga po ng Mindanao, which is nagkakaroon ng tuloy-tuloy na accumulation at overcast na umiiral, na nagre-resulta ng mga ilang puhos ng ulan, lalo na dito sa may bandang pagitan nga po ng Eastern Visayas at Mindanao area. Yun, kitang-kita po kung saan ang mataas na water vapor dyan. Yan, yung water vapor na kung saan area na maaaring ulanin dyan. Yan, kasama na ang ilang bahagi ng Visayas at eastern part ng Mindanao. Sa may bandang Luzon din, medyo overcast din, kaya medyo may ilang water vapor dito. Pero maliwanag lamang dito na maaaring drizzle rains lamang ang magiging buhos ng ulan maghapon. Dahil mas manipis lamang yung water vapor dito sa may bahagi ng Luzon. Hindi kagaya sa may bandang Visayas at Mindanao, mas mataas ang accumulation ng water vapor. Real time po yan mga folks So nakikita natin hour by hour yung daloy ng water vapor surface dito. So ganun po ang nangyayari. So kung titingnan natin sa pinaka precipitation water vapor rate, yan yung precipitate rate, mataas nga po sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Ito po yung Doppler na water vapor. Ayan, malakas ang buhos niyan. Pagka nagpang-abot na sa may bandang Eastern Visayas or bandang northeastern part ng Mindanao, bubuhos ng malakas na ulan yan. Yan. Mga ilang portion na yan, mga heavy rain. So mostly moderate, light to moderate showers at ilang heavy rain showers ang iiral. So yun po ang pinakamaliwanag dyan mga folks Hindi kagaya sa amin sa Luzon na mas madalas overcast lamang. Uulanin man, siguro mga wisik lamang o light drizzle rains lamang. Samantala sa ating Tropical Cyclone Advisories at mula sa ating Tropical Cyclone Monitoring, mula pa noong na lumabas itong si Invest 96W ay hindi nagtaas ang iba't ibang weather agencies gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center at ni Japan Meteorological Agency. So meaning ay napaka-insignificant ito na maging isang aktibong low pressure area. At kung titingnan nga natin sa ating computer generated tropical cyclone sector, ay inalis na siya ng aking monitoring system. Wala na siya, inalis na siya sa listahan. Yung sa Southern Hemisphere na lamang na bagyo ang minomonitor niya. Ayan Yan. Typhoon category siya in 1 minute average, pero severe tropical storm siya sa ating 10 minute average na may 96 km per hour. So, yun lang po. Pero sa Westpac, wala po tayong nakitaan at inalis na siya sa listahan ng aking tropical cyclone sector. So, kung titingnan natin yung pinaka-Himawari RGB niya, halos remnants lamang o surface trough nga lang talaga na nagbubunsod na lang ng ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. So, malinaw naman yan sa satellite imagery. Pero yung upward low convection na magiging agresibong low pressure siya ay noong ko pa sinabi ay mababa o hindi natin inaasahan.
na magiging aktibong low pressure area yan o bagyo. So wala tayong magiging komento at since wala na siya sa ating listahan ng ating TC sector, wala na tayong further details para sa status ni 96W. However, kung titingnan naman natin ang global assessment monitoring for possible kung mayroong sumunod sa kanya or magre-regenerate itong si 96W, kung titingnan natin mula sa computer models ay makikitaan na halos kay GFS, yan, yung surface trap lamang ang nakikitaan natin na may mubuo dito. Ayan, oh. Kasi naging invest siya. Pero na-dissolve din kagad at tuluyan lang din siyang nagpaulan lamang sa may bandang bahagi ng silangan ng Visayas at Mindanao. Mula kay SMWF, tropical wave naman ang ipinapakita rito na nagpapaulan nga po sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao area. Ayan, oh. Tapos wala tayong nakikita na malakas na northeasterlies pero may mga bahaging pahabol lamang kasi nga po nagkaroon ng isang high pressure area na medyo bumaba dito sa may bandang Korea. Ayan, yung high pressure area na yan kaya nagkaroon na naman ng ilang pivotal na ilang manipis na northeasterlies na dadaloy ng Taiwan. Starting yan by this weekend, probably Friday o Saturday. Makakaramdang ng ilang manipis na northeasterlies dyan kasi mayroong dumaan na high pressure area dyan sa itaas. So kung ipiprevious natin, ayan, mga 29, 28, ayan, so may mga ilang northeasterlies na dadaloy base yan sa data feed ni ACMWF. So maaaring magkaroon ng pahabol pa na northeasterlies pero hindi na natin talaga ramdam yan dahil halos manipis na lamang talaga at walang malakas na paghatak dun sa pinaka northeasterlies kasi tumigil na nga po yung onset nito nahahatak na lamang ng ilang phenomenal ng high pressure area sa itaas. So yung tropical wave na magbubunsod lamang ng mga ilang maulap at maulan sa iba ng Eastern Visayas ay madalas yun lamang ang ating mararamdaman pero mga mas below way normal na lamang po yung magiging buhos ng ulan bago pumasok ng month of April. So yan, mula yan kay SMWF, kay NABGEM ay tropical wave din ang pinapakita. Ayan, so medyo gloomy rin ang bahagi ng Mindanao pa rin na magbubunsod ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan kabilang na ang eastern part ng Visayas. Mula naman sa ating global spectral model ay easterlies din ang umiiral at bago this coming weekend medyo may hahabol pa na ilang northeasterlies dito pero napakanipis na lamang nito halos hindi naman gaano ramdam sa extreme north Luzon. Mula naman sa ating mean sea level pressure ay ganun din ay wala rin tayong nakikita na susunod kay 96 at walang nag-regenerative sa kanya. So malinaw lamang na sa surface trap lamang ito. Samantala sa ulat nindol, well, mula kagabi nagkaroon ng malakas na pagyanig. Bagamat wala ito sa magnitude 5.0 pero dahil sa napakababaw ng kanyang epicentral depth, 6 km lamang, ramdam ang intensity 4 na pagyanig. Ayan yung nagkaroon ng seismic waves, ayan malakas kagabi. Mga bandang 9:54 ito, 8:54 mga 8:54 PM po ito naganap. Diyan yan sa bandang southeast ng Baler Aurora po yan nangyari. So intensity 4 yung na measurement na aking seismograph. Kaya medyo ramdam sa hanggang Nueva Ecija daw yung pagyanig dyan kagabi. So na measurement natin, ayan sa may bandang dagat naman ito ng Baler. Magnitude 4.7 ito sa measurement ko pero kay PBox ay magnitude 4.8. So yun po yung naging pagyanig sa kanya. Ito yun sa may bandang Luzon, ayan So itinaas na rin pala siya, ginawang magnitude 5.5 mula kay PBox. In-upgrade niya mula sa magnitude 4.8, ginawa ni PBox, ginawa niyang magnitude 5.1 na. At naging malalim na ang kanya epicentral depth na 11 km. So intensity 4 pa rin yung kanyang pagyanig. Kagabi kasi magnitude 4.8 lamang yan. So itinaas pala ni PBox. Lumalabas na dagdagan tayo ng another magnitude 5.0 at first time ito sa bahagi po ng Luzon this month. So kauna-unahang magnitude 5.0 ito sa bandang Luzon po yan ngayong buwan, which is dyan nga po kahapon o kagabi sa may bandang southeast ng Baler Aurora. Pero after naman yan, wala namang sumunod na malakas na pagyinig, pero mula kaninang madaling araw ay nagkaroon ng magnitude 4.3 dyan sa may bandang Tawi-Tawi
Southeast ito ng South Ubian, Tawi-Tawi. So napakalayo. Ayan, oh. Naganap ito kaninang 6:03 AM na may lalim na 590 km. So napakagrabing lalim, ha. So halos hindi yan maramdaman. Magnitude 4.3 po ito kaninang 6:03 AM. Pero after nyan, wala naman sumunod sa kanya, pero marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes na na-detect. So tingnan natin kung ilang total earthquakes na po tayo this month. Yan, for the month of March 2025. Yan, so 4 na po yung ating magnitude 5.0. So kung i-measurement natin, nasa 833 earthquakes na po tayo. 796 dito is magnitude 2.0, 33 sa magnitude 4.0, at 4 na ang ating magnitude 5.0. Tatlo dito sa may bandang Mindanao at Southeastern Visayas. Usually, bandang Mindanao po ito. Yung tatlong magnitude 5.0 plus ito. At kauna-unahang isang magnitude 5 plus dito naman sa may bandang Luzon, which is kagabihan sa may bandang Baler, Aurora. Mula yan sa magnitude 4.8, supposed to be yan. Itinaas yan ni PBOX. In-upgrade ni PBOX. Kaya lumalabas, 4 na po yung ating magnitude 5.0. And so far, wala pa rin tayong naitala na kahit isang magnitude 6.0 pataas. So again, nasa 833 na ang total earthquakes natin. So mukhang aabot sa 1,000 o mahigit 1,000 yung magiging total earthquakes natin for the month of March yan. Yung 1,000 na yan or maaring umabot ng 1,000 earthquakes ay yan ay between magnitude 2.0 pataas, ha. Hindi natin isinasama ang magnitude 1 dahil maituturing ko yan na local o man-made earthquakes na lamang. So hindi siya significant para isama sa bilang. Sinimulan ko lang ang start niya mula magnitude 2.0 and then all the way pataas na yan. So yun po, between magnitude 2.0 pataas ay total of 833 total earthquakes na po tayo ngayong month of March. Silipin din natin yung status ng dam natin. Well, so far normal naman ang tatlong primary dam, si Angat, Ipo at Lamesa Dam. So halos maliliit lamang ang nabawasan at hindi pa naman totally malaki ang nakakain sa supply ng tubig. So malamang nagtipid siguro ang kababayan natin dahil nagtaas nga po ng singilan tubig itong si Maynilad. So nagtaas po ng bill ng tubig. So dahil nagtaas, siguro ay nagtipid ang konsumo ng ating mga kababayan. So hindi masyado malaki ang nakakain ngayon sa water reserve ng tatlong main dams na to mula kay Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam. Natiling water level critical pa rin sa Ambuklao, Binga at Pantabangan Dam. At mula naman kay Magat Dam ay normal naman yung kanyang water level. So halos hindi naman nagne-negative yung kanyang deviation level. So from 190 is halos hindi naman malaki ang ibinaba ng water levels niya. So wala pong problema. Medyo kaya pa naman ni Magat Dam. Ganon din kay Kaliraya. Ito water reserve lang ito ni Kaliraya Dam. Halos hindi nagagalaw. So normal po yung ating water reserve ngayon. So primarily yung tatlong dam na ito ay yung 4 na dam na primary kay Angat, Ipo, Lamesa Dam at Magat Dam ay nanatiling normal naman ang kanilang water reservoir. So wala tayong magiging status at pero kung makikita natin mula kay Angat Dam, bahagyang bumababa po yung water level niya. So unti-unti ring nababawasan o lumiliit yung reserve niya. Kay Lamesa Dam, normal naman, medyo balance. Kay Magat Dam naman, nakakabawi rin kahit papaano, bumababa, then medyo nakaka-recover. Kay San Roque, halos tuloy-tuloy ang pagbaba ng water level niya. Ayan, oh. So, nag-below 250 na siya halos. Mula noong March 1, nasa 259 o halos 260 meters yung water level ni San Roque. Ngayon, nasa 248 na lamang. Malaki rin ang nakakonsumo niya, ha. So, medyo tipid-tipid lang din sa paggamit ng ating water reserve, mga folks, ha. Dahil malaki na ang nakakain din sa loob ng isang buwan. Despite na hindi pa naman ganun kalaki ang nababawas ng malaki. O at least man lang mga maabot ng mahigit sa 5 meters ang nakakain niya. So, medyo konting tipid-tipid lamang po. Dahil mahaba-haba pa po yung magiging hot dry season natin. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 27,
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 27, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi na natin na isama ngayong maga sa ating report. Well, asahan lang natin na medyo makulimlim tayo o overcast ang lagay ng panahon natin dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.